Hango sa pelikulang Rewind na trending ngayon sa social media. Na may mga bagay o pangyayari sa buhay natin na hindi mo na maibabalik pa. Kung hindi mo pa napapanood panoorin muna. Isang taon mula nang magsara ang PC Corner kung saan ako dati nagtatrabaho bilang computer technician since year 2008, dito ako nagsimula. Natuto at nahasa sa larangan ng teknolohiya. Halos isang dekada mahigit ako nagtrabaho dito. Maraming masasayang alaala ang naranasan ko dito. Bigla ko na-miss yung dati kong ginagawa na halos araw-araw eto na ang naging daily routine ko. 6 days a week minsan pa nga 7 days a week pa. Papasok ako ng 10 AM at uuwi ng 10 PM from Montalban, Rizal to SM City, San Lazaro, Santa Cruz, Manila. Halos buong araw ko nasa trabaho ako. Dito marami kang matututunan sa araw-araw na trabaho. May problema pero nare-resolba naman at tulong-tulong kami. Problema ng isa, problema ng lahat. Ganyan kami sa PC Corner. Siya si Boss Jeff kung tawagin. Ang taong maraming kwento with matching acting pa. Kaya na pagka. Yamatay kudasai! Siya naman si May, ang kaliwang kamay ni Madam Carol na boss namin. Si May ang empleyado na kahit hindi mo utusan ay kusang gagawa at kikilos. Para sa benta ng tindahan namin. Halos lahat siya ang gumagawa. Kung matagal akong empleyado ni PC Corner, mas matagal si May sa akin. Siya ang sa logger, cashier, order ng stock, inventory, at kung ano-ano pa. Minsan nagiging technician na rin. Siya naman si Jovi, o kung tawagin namin Ingat Yaman. Kung bakit Ingat Yaman, siya kasi ang may hawak ng kaha. Siya ang kaera namin o cashier. Siya ang kanang kamay ni Madam Carol. Madalas siya ang pumipirma ng mga kailangang pirmahan pag wala si Madam Carol. Kung matagal kami, ni Jeff, si May at ni Marlene. Mas matagal tong si Jovi. Mas nauna siya sa amin sa PC Corner. Kung baga sa puno siya yung ugat sa sobrang tagal na niya. Yung tipong hindi mo kayang tibagin. Siya yung taong tahimik lang. Pero pag inunahan mo ng kwento, doon na siya magkukwento na rin. Mababa ang luha niya lalo na pagdating sa pamilya niya. Kaya hanggat maaari wag niyo pag-uusapan pagpatungkol sa pamilya niya. Para walang iyak ang magaganap. Siya naman si Marlene. Siya ang half girl half boy naming katrabaho. Siya ang nakatoka sa sales. Siya ang pinakamalupet pagdating sa sales o benta ng store namin. Pero siya yung tipong matapang pero takot naman sa daga. Lumalabas pagiging babae niya pag may daga siyang nakikita. Ano ba? Hindi ka lang. Sana wala bilang mga pakay. Meron dyan dati nga, gigiwi-giwi. Siya yung taong laging late kung pumasok pero laging present. Ang dahilan niya palagi, di baling late at least pumasok kesa sa absent. Hindi mo siya mapapa-absent kahit na may bagyo pa yan. Siya ang nakatoka sa pagbili ng pagkain namin sa labas. Wala yan reklamo kahit sobrang init at kahit malayo pa yan. Siya lang kasi ang maasahan namin. Lami ang bahala sa sales pag wala siya. Akala mo lang masungit yan pero masungit talaga yan minsan lang naman. Madalas pa nga nakikipagtalo pa yan sa customer niya. Siya naman si Darcy o kung tawagin ko si Aida. Siya ang nakatoka sa accessories ng cellphone tulad ng mga tempered glass at charger at marami pang iba. Madalas siya nakapwesto sa harap ng tindahan para magtawag ng mga customer. Mabait siya at hindi maselan sa mga bagay-bagay. Marunong makisama at may kalokohan din pag minsan. Siya naman si Malo o kung tawagin ko Lilian. Siya rin ang nakatoka sa accessories at sa iba pa. Partner sila ni Darcy o Aida kung tawagin ko sa pangalan nila. Si Malo ang taong mahilig sa only. Only sa ganito, only sa ganun. Kami lang nakakaalam kung anong only yung tinutukoy ko, syempre matik na yun. Nakita ko sa kanya yung pagiging matapang niya. Maliit lang siya na babae pero palaban siya. Yung tipong hindi aatras sa anumang laban. Kahit na ilang round pa yan. Kaya nga mahilig siya sa only. Madali lang siya pasayahin at pasayawin. Tulad neto. Siya naman si June o si Junel kung tawagin ko, siya ang boss sa mga accessories. Siya ang boss nila Aida at Lilian. Siya ang nag-o-order ng mga stock nila sa tindahan at sa ibang pwesto nila. Siya yung taong mahilig sa comfort. Lagi kasi siya nasa CR. Asahan mo pag wala siya sa store namin. Sa CR mo siya makikita. Ginawa niya ng tambayan ng CR ng mall. Siguro mga 8 times or 10 times nasa CR yan. Pero mabait yan sa mga tao niya. Minsan nga lang may toyo.
Bigla na lang uuwi pag ginusto niya. Kasi nga siya ang boss. Siya si Ma'am Carol o Madam kung tawagin namin. Siya ang boss namin. Siya ang may-ari ng PC Corner San Lazaro branch. Half Pinay half Chinese. Siya yung boss na may pagka-terror sa store. Pakinggan mo na lang para malaman mo. Mga 2 weeks ako na na-release sa cheque. Hindi ka ba? Ako pa yung tao. Hindi ka naman nakikita eh. Hindi ko naman nakikita. Ako, nakakalimag pa eh. Nagkabala sila yan. Wala mga tikman ko. Wala mga tikman. Hindi ko nakikita yan. Ano pa yung word na yan? Hindi ko Sabi na lang ako dito na kahit hindi mawala. Walang tikman yan. Sige mo lang ito. Walang tikman. Oo. Hindi ko lang wala ka dyan. Wala nakarating sa akin yan. Wala sa akin. Walang tikman. Wala tikman ko. Yung ginawa ng cheque, yan ang pero yung tikman, pag-release na yung cheque. Dalawa yung tikman yan. Alam mo, wala yung sa akin, hindi ko yan na cheque. Yan, sabi, wala, Dito naranasan ko maging manhid. Na kahit anong galit niya sa amin hinahayaan na lang namin. Pasok sa isang tenga labas sa kabilang tenga. Naging matatag kami sa loob ng mahabang panahon ng pagtatrabaho namin sa kanya.